Ika nga nila, senior high school prepares you for the future. Pero no one really talks about what it takes from you in the present. Hi everyone! Welcome to Class Dismissed Reality Begins, where we talk about real stories, real students, and real experiences. Na kung saan ang mga grades at expectation ay sabay-sabay umaangat. And somewhere in between, we learn how to survive. Today's episode is Achiever at What Cost? Kasama natin sila Liza Roma and Jane Corrales, graduating senior high school students. Welcome! Ayun, sobrang dami energy naman ito. Hindi talaga, di ba? Yan, so, let's start light muna. So, can you describe in one word or one sentence na how would you describe senior high? For me po, madidescribe ko yung senior high school na para siyang new world for me. Kasi, like new faces, tapos yung environment yung napuntahan ko, tapos hindi ko pa talaga kilala kung sino pa talaga yung mga kasalamuha ko and ano pa talaga mangyari sa akin sa senior high school. Kaya, parang bagong buhay talaga siya para sa akin. Okay. How about you naman, Jane? For me naman po is parang tulay siya. I am old enough po para mag-feel yung pressure, pero young enough naman para matakot ako dito po. When people hear the word achiever, syempre, mataas yung grades, with honors, yan, high expectations. But when did it stop being just a compliment? Sa tingin ko, na hindi siya, like, ano nga yun? Tumiga siya maging compliment, yung achiever, nung naabot ko na yung with high honor. Kasi ano siya eh, di ba ang taas, mataas siya. So, feeling ko, kapag bumaba ko sa with high honor, naging honor student, is bumababa na yung worth ko worth ko. Kasi lang naman yung parang naging to like, ano eh, yung ginagawa ko eh, pag-aaral. So, parang pag bumaba ko, bumababa na rin yung worth ko. Pero hindi ko sinasabi na yung mga honor student is mababa sila. Ang ano ko lang is, bumababa na yung hindi ko na naabot yung standard na ini-expect sa akin ng ng pamilya ko. Ayun lang. Sa akin naman, nung naging expectation na siya, especially sa STEM strat, parang na-expect na ng mga teachers, nandan yung iba na parang mataas ka or magaling ka parang sa lahat ng bagay. Tapos parang doon na pumapasok yung pressure na parang kailangan mo ma-meet yung expectations na yun. So, paano nyo din ba hinahandle yung pressure na yun? Ako, wala lang. Iniisip ko na naman natapos yun naman lahat. So, parang, tapos sinasabi ko rin naman sa parents ko yung mga nararamdaman ko. Kaya nalalabas ko din talaga. Sabi, supportive talaga eh. Pero that's sad kasi pag Ano? basta may term dun eh. Pero kasi, masaya lang talaga siya kasi sinasabi nga din ng mga parents natin na this senior high school is dapat college na tayo. So parang ang pinopoint nila dapat maging seryoso na tayo na parang ayun nga, hindi na natin mag-prepare for future natin. Pero ang gusto lang din naman kasi natin mag-enjoy din sa pag-aaral. Pero, ganito talaga yung reality. Kumbaga, hindi na siya choice, Oo, hindi na siya- responsibilities na natin. So, ayun na nga, sobrang bigat na wala pa tayo sa pinaka-main topic. So, ano ba yung pinaka-main topic natin? So yun na nga, dito na pumapasok yung achievements don't come free. So sa tingin nyo, sa mga achievements nyo, ano yung nagiging cost nito para ma-achieve? Siyempre, alam naman natin yung mga achievement na nakukuha natin is meron siyang cost. And para yun sa akin, nabayaran ko siya ng time and interaction ko with my family and also my friends. Kasi, sa sobrang dami natin ginagawa, research, activities, schoolworks, like super dami, lalo na ngayon na graduating student na tayo, is like dalawa yung research natin, nakukulangan talaga ako ng time na uuwi na lang para matulog or gumawa pa ng mga tasks kasi kulang na talaga kung saan hindi ka na makakapag-usap, makikipag-interact sa parents mo. Like kasi sa experience ko gagawa kami product tapos gagabihin na yung uwi. Pag uwi ko, tulog na sila mama, hindi ko na sila makakausap. So, it's Sige. Siyempre, ang sad niya kasi gusto kong ikwento sa kanila yung mga nangyari sa buhay ko. Pero di naman pwede kasi mapapagod din naman sila sa mga ginagawa nila. Tapos di ko din naman makausap mga friends ko sa like yung mga
friends ko nung grade 10 kasi hindi ko naman sila, classmate, di naman sila dito nag-aaral. So, gabi na ako umuwi, di naman sila ma-chat kasi siyempre, tulog na yung mga yun. May mga task rin sila. Tapos, yung mga interaction kapag magkakaroon na kami ng interaction, di ko naman alam kung anong pag-uusapan namin kasi hindi ko naman sila nakakasama ng so hindi ko alam kung ano may kikwento ko sa kanila. Pero kahit na gano'n naman, friends ko pa rin na naman sila. Yun, kahit na gano'n, nakuha ko naman yung achievement na kasi yung achievement na gusto ko is para rin naman sa kanila yun. Kaya okay lang. Kasi hindi naman nila ako iniiwan. Nandiyan lang naman sila palagi. Pero uunahin ko muna achievement ko bago yun sila. Kasi sila rin naman nagsasabi sa akin na unahin yun. Kaya, okay lang. Kumbaga, grades go up, pero talaga ako mga bagay ko lang nila. Tayo na nabawasan, hindi natin namamalayan, na naitiwalan natin sila. Si Jade kaya. Ito si Jade yan may So Jade ito. Sa akin naman, ito lang, yung sleep and proper eating habits. So parang wag po yan nila dahil dyan sa mga task, yung mga yung activities na kailangan mga gawin. Tapos parang at the same time, parang hindi ka na makakain sa tamang oras. Ganun kasi parang kailangan mo tapusin muna yung task na yun bago ka makakain. Ganun. So, syempre sa lahat ng mga sabi mo, did you ever feel like you had to stay strong all the time? No. For me, no. Kasi sabi nga, kagaya ng sinabi ko, kahit na sobrang daming ginagawa, is nandyan lagi yung mga friends ko and yung family ko. Kasi kapag feeling ko napapagod na ako, tapos napagod na ako, or kaya nasasad, parang alam mo yun, feeling na nalaman agad nila, kasi kilala na nila ako. So, nalalabas ko sa kanila yung mga gusto kong sabihin, natutulungan din nila ko. Pero minsan kahit na hindi, siyempre minsan di naman nila alam kung anong kailangan yung mga task natin, so hindi nila ako matutulungan doon. Pero kahit di nila ako matulungan doon, napapagaan naman nila yung loob ko kasi sinasabi nila kakayanin ko yun, kaya ko naman, nandun naman sila, kahit bumabag-grade ko, okay lang, ganun. Kaya, pero siyempre, gagawin ko naman yung yung best ko para naman maging maayos. Bilang senior high school student din kasi, syempre, may mga tayo dyan, stress reliever. Stress reliever. Kumbaga, ako kasi ang stress reliever ko is, syempre, varsity ko. Parang dun ko na lang din na i-enjoy yung pagiging student athlete ko, ganyan. Doon mo din nalalabas sa stress ko, minsan. Or minsan, nagagalan din siya. Alam mo yan. So, ito, Yun nga, tapos sa akin din naman kasi as a student leader din, tsaka ayun nga, more on extracurricular activities din, mas na-enjoy ko din yung, ayun nga, senior life sa yung mga clubs, lalo na mga arts and crafts, yun. Kasi mas na-express ko yung creative side ko, tapos parang ayun. Tapos naman din nun, parang namumula din ako sa progress ng gawain. kasi yung kayo din is about mistakes. Siyempre, sobrang hirap din kasi yung subjects natin ng grade 11 na nagkakabigat. Like, parang, anong nasa likod. Hindi kasi. Yan. Yes! Okay, go. Great nga. Dapat hindi talaga natin doon matatapos kapag mistake, tapos yun. Kailangan sabi din, may galing siya. Makalis ka. Doon mo makawas mo. Mababa talaga. Tumagay yung puno mo dito, sakay. Best na. Now, as we have this little conversation about the topic, we realize something. Senior high wasn't just about grades, awards, or recognition. It was about adjusting, failing, and learning. And kasama din yung mga taong sabay natin sa journey na to. And it's all about din na showing up on the days na mahirap na hindi mo sigurado kung kaya pa. Some of us achieve a lot. Some of us barely survive. But those stories matter. Ito sila. Maybe the real achievement is not how high we reach. But how much we grow along the way. And the fact that we're still here, still trying, still becoming. This is Achiever at What Cost. A story will carry with us long after graduation.